Magandang araw ngayon ay mag-aaral ulit tayo ng salita ng ating Panginoon at ito ngayong ika-second day ng ah, taon. At sa kabutihan ng ating Panginoon ay mag-start muli tayo. At dun pa rin po tayo sa ating series ng How to Become Successful in 2024, which is yung naging unang topic po natin. So, ang ating pag-aaralan ngayon ay patungkol sa ano ang katuruan ni Jesus patungkol sa fasting. So, ito yung tatalakayin natin ngayon. Mahalaga na ibabad natin yung sarili natin sa salita ng ating Panginoon at ganun din ay alamin natin ano ba yung naitutulong ng fasting sa buhay natin. So, basahin natin yung kanyang mga salita sa aklat ng Matthew 6 verse 16 hanggang 18. Sabi dito, kapag kayo nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagkunwari. Hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nag-aayuno ka, maghilamos ka, lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang iyong ama na hindi mo nakikita, ang tanging makakaalam to. Siya ang nakakakita ng ginagawa mo ng lihim. Ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. So, napakaganda ng ating topic ngayon. Kasi sa pag-ayuno, syempre may sinasacrifice tayo dyan, which is yung yung pagkain ng ating physical na pangatawan, which is pwede rin na magiging dahilan ng panghihina ng iyong katawan. Pero sabi ko nga, ang pag-ayuno rin ay pagpapalakas ng ating buhay spiritual. Dahil binubusog natin ang ating buhay spiritual at itinatama natin yung mga mali na pumapasok naman doon sa ating katawan. So, pagbabawas at pagdadagdag. So, para po sa ating unang katuruan, sabi dito, fasting should be normal as prayer. So, gawin natin normal yung ating pagpapasting, kagaya ng pananalangin. Sabi nga dun sa una na kapag tayo nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagkunwari. So, sa pag-ayuno natin, gawin natin itong normal. Meron tayong mga bakit ba tayo nag-aayuno? Kasi marami tayong prayers. Sabi nga yung pag-recalibrate ng buhay ng bawat isa sa atin. Kasi minsan nawawala na tayo doon sa tamang hulog. O yung pananampalataya natin ay sumesegue na o nawawala na sa tamang linya. Kumbaga. Kaya mahalaga na nire-calibrate natin yung ating pananampalataya sa Kanya. Pangalawa, sabi dito, fasting should be one of God's means to rewards us. So yung pagka-fasting kasi malaki talaga yung nagiging impact nito sa buhay ng bawat sa atin. Yes, we do on our sa worship team namin. Ginagawa namin to, pero siguro almost 6 months na hindi ko na to nagawa ulit. And mahalaga na talagang may nagpapaalala, may ginagawa ang Diyos upang ipaalala sa atin na talagang we need to calibrate our spirituality o yung pananampalataya na mayroon tayo na minsan ay sumesegue, nawawala, nagkukulang, ay muli nating ibalik na ang pag-fasting ay malaki yung reward na ibibigay sa atin ng ating Panginoon kapag ginawa natin to monthly. So maraming naituturo, maraming tinatama ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya mahalaga na talagang gawin natin ito. Kung gusto natin na mas lumago at palaguin pa ang ating buhay spiritual. So number 3, sabi dito, fasting must be done in secret. So yung pag-fasting natin, ito ay sabi nga, hindi mo kailangan ipahalata sa ibang tao na nagpa-fasting ka, meaning naghihina, parang hinang-hina ka, parang pinagmamalaki mo sa kanila na nagpa-fasting ako, mas banal ako sa inyo, mas lamang ako sa inyo. Hindi ito, yun yung nais ng Panginoon na ipagyabang mo, na feeling mo ay lamang ka na sa iba kasi nagpa-fasting ka. No, fasting must be done in secret. Kailangan kayo lang ng Diyos yung nakakaalam kung ano yung ginagawa nyo, kung nagpa-fasting ka, kung may mga panalangin tayo na gustong matupad,
May mga panalangin tayo na gustong mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin. Yes, we're not perfect at marami tayong kakulungan sa ating Panginoon. Pero my point is, gawin natin yung best natin para mapaglingkuran ng ating Panginoon at paitama yung mga pagkakamali ng bawat isa sa atin. Hindi pwedeng maging hipokrito tayo na kapag nakikita lang tayo ng tao, saka lang natin gagawin yung mga bagay na ikararangan ng ating Panginoon. And we are subject. Everyone are subject sa mga ganyang mga bagay na minsan ginagawa mo lang kasi gusto mo na makita nila sa'yo na para bang banal ka, pero alam ng Diyos at alam mo sa sarili mo kung ano yung mga bagay na ginagawa mo na hindi karapat-dapat sa Kanya. So, para naman po sa ating application, schedule fasting at least once a month. So, eto napakahalaga nito na talagang meron tayo na fasting na ginagawa once a month upang makatulong sa atin, sa buhay natin, sa sarili natin, sa physical, sa lahat ng bagay. Malaki yung may tutulong ng fasting sa buhay ng bawat sa atin. Kaya ngayon pa lang mag-schedule ka na ng every month. Tingnan mo at makikita mo kung ano yung pagbabago na ibibigay sa iyo ng ating Panginoon at magugulat ka sa mga changes o magugulat ka na lang sa mga ibibigay sa iyo ng ating Panginoon kapag ginawa mo ito. Number 2, receive miracles through fasting. Ito yung sinasabi ko na magugulat ka na lang, hindi mo alam na bakit meron ako nito? Bakit may ganitong bagay na nangyari sa buhay ko? Marami tayong prayers na almost a years na hindi pa natutupad. Pero baka dahil nga may kulang kang ginagawa sa ating Panginoon. And this is the time to remind yourself for the things or the task that you need to do to make sure your dream, your prayers come true. So, pangatlo, sabi dito, set aside our comfort during fasting. So, again, wag natin gawing pakitang gilas, pakitang tao lang yung fasting. Baka nga, minsan ginagawa mo lang to para magpasikat sa iba na mas banal ako sa iyo, mas lamang ako sa iyo. So sa mga ginagawa natin, kailangan natin na talagang set aside yung mga bagay at nag-focus tayo sa mga prayers natin. Sulat natin kung ano yung mga nais natin idalangin sa ating Panginoon. Gawin natin to weekly or mas maganda na mas araw-araw makausap natin ating Panginoon at sabihin natin yung mga bagay na gusto nating mangyari, na mabago, na gusto mong madagdag o mga bagay na gusto mong makamit. Dahil ang Panginoon hindi siya madamot at nais ng Panginoon na mas the best yung ibigay sa buhay ng bawat isa sa atin. Marahil nga ay marami lang tayong mga bagay na kailangan itama, mga bagay na kailangan na gawin upang magkaroon ng katuparan lahat ng dinadalangin natin sa Kanya. And let God move to your life. Huwag tayong naging excited sa lahat ng bagay sapagkat mas alam ng Diyos kung kailan niya pagkakalob yung mga bagay na gusto natin. So, let's trust the process of the Lord and make a way to serve God consistently. So, yun po yung mahalaga na talagang ginagawa natin yung mga bagay consistently. Kung gusto natin na talagang mas pagpalain pa ng ating Panginoon. Magamat araw-araw pinagpapala tayo ng ating Panginoon sapagkat araw-araw na gumigising pa lang tayo sa umaga, yung pagpapala ng Panginoon ay patuloy nating nare-receive yung kalakasan, yung pagmulat pa lang ng ating mga mata, yung hininga na binigay niya sa atin. It's a blessing for us. Dahil dito, magagawa natin lahat ng task na kailangan natin gawin sa isang araw, sa trabaho, sa mga kaibigan, or sa lahat ng tao, sa family, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Isang lubos na pinakamahalaga is yung buhay na kaloob niya sa atin. Dahil kung wala ito, wala na tayong magagawa. So again, you are so blessed and we are so blessed na meron tayong Lord sa buhay ng bawat isa. So again, if you want to have sabi nga ay
if you want to become a successful this year, 2024, then let's follow God, let's honor God, let's serve Him. So, thank you for watching this video at I hope may na-share ako sa inyo na makakatulong sa inyong buhay spiritual at ganoon din sa ating pang-araw-araw pamumuhay. Salamat po at pagpalain ka nating Panginoon.